Inaasahan ng Department of Agriculture na mas bababa pa ang presyo ng bigas at karneng baboy sa mga susunod na buwan. Ito'y dahil na rin po sa pinatutupad ng mga hakbang ng gobyerno gaya po ng Rice for All program at ang paglalagay po ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa mga imported na bigas. At bukod sa imported na bigas na meron na hong MSRP, abay asahan po natin na ang karneng baboy magkakaroon rin po yan ng MSRP sa darating pong Lunes sa Marso 10. Kaya kunin po natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic, yung mga programa ng gobyerno bukod sa MSRP at ilang pang mga nabanggit, totoo bang bumaba na rin daw yung mga kaso ng African swine fever? Tama, Alex, kasi ang sinabi ng Department of Agriculture, yung kaso ng African swine fever dito sa ating bansa, kung saan batay sa report ng Bureau of Animal Industry, nung kasagsagan ng pananalasa ng ASF sa bansa ay umabot ito sa 500 na mga iba't ibang lugar sa buong bansa ang tinamaan ng ASF. Pero dahil sa pagpapatupad o paggamit na nung tinatawag na anti-ASF vaccine, sa ngayon ay nasa 50 lugar na lamang at kontrolado ang naturang kaso ng African swine fever. Kaya unti-unti nang nakakabangon itong mga nasa hog industry. Kaya maaring bumaba na ang karni ng baboy sa mga susunod na mga araw. Patuloy yung intervention na ginagawa ng pamahalaan. Kaya tiniyak ng Department of Agriculture na makakaasa ang mga consumers na mga susunod na araw pa ay patuloy na bababa ang presyo ng bigas at ng karne ng baboy. Naniniwala ang Department of Agriculture o DA na babagsak pa ang presyo ng bigas at karne ng baboy sa mga pamilihan. Sinabi na Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, malinaw ang datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA na sa nakalipas na 2 buwan ngayong taon na negative 4.9% ang rice inflation dahil sa ipinatutupad na interbensyon ng gobyerno tulad ng Rice for All program at paglalagay ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa mga imported na bigas. Ayon kay De Mesa, ang epekto ng inilabas na Food Security Emergency on Rice ng Department of Agriculture ay ngayon pa lamang buwan ng Marso mararamdaman, kaya asahan na bababa pa ang presyo ng bigas sa merkado. Bunga ito ng mga sama-sama na programa ng DA. Nandiyan na yung ating Rice for All, di ba? Binaba natin yung mga presyo niyan. Magmula pa noong dati na nag-start tayo ng 45 at ngayon nasa 35 na lamang. And of course, yung paglalagay din natin ng maximum suggested retail prices para doon sa mga imported na bigas na tumulong din kasi wala na tayong nakikita ngayon na 60 pesos na mga imported rice. Inihayag ni De Mesa sa presyo ng karne ng baboy ay asahan din na bababa ang halaga ng bawat kilo sa sandaling maipatupad na rin ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP na nakatakdang ipatupad sa March 10 ng taong kasalukuyan. Niliwanag ng opisyal ng naitalang presyo ng karne ng baboy nitong nakalipas na buwan ng Pebrero ang pinakamataas na umabot sa 250 hanggang 260 pesos ang kada kilo ng farm gate price, kaya umabot sa 420 hanggang 450 pesos ang retail price ng bawat kilo ng karne ng baboy sa merkado, subalit ito ay inaasahan na bababa sa mga susunod na linggo sa sandaling maipatupad ang MSRP sa karni ng baboy. We can see na bababa. Yung last na agreement ng pag-uusap ng mga stakeholders sa hog industry, una na dapat bumaba yung presyo at meron nang nakikita na mga pagbaba. Actually, una, yung sa farm gate natin, tumaas yan to a level na 250, 260. Now we're seeing 220, 230, maximum siguro to 14 na presyo ng farm gate. So that alone will contribute 10 to 20% reduction.
Idinagdag ni De Mesa na pababa na rin ang kaso ng African Swine Fever o ASF sa mga baboy dahil batay sa report ng Bureau of Animal Industry, ang dating 500 na mga lugar na apektado ay bumaba na ito sa 50 lugar dahil sa paggamit ng anti-ASF vaccine, kaya unti-unti nang nakakabangon ang hog industry sa bansa. Alex, nangako naman ang Department of Agriculture na patuloy na isusulong ang mga iba pang inisyatiba ng pamahalaan para patuloy na bumaba ang presyo ng pagkain sa bansa hanggang sa makamit ang inaasam na food security sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, baka tayo ang mauna dito sa Net25 dahil kahapon binanggit sa atin ni Sinag Chairperson with regards dito sa usapin na ang pagbaba ng ating o pagbagal ng ating inflation ay ito ay may credit sa production ng ating mga local farmers, di ba? Yun yung nabanggit ng PSA. So ngayon, meron ka bang narinig na ang tariff board ngayon ay iniimbestigahan na ngayon at dumadaan ngayon sa masusing pagtalakay na maaari nang ibalik yung ibinawas sa taripa sa mga imported na bagay tulad ng bigas na from 15%, gusto nila ibalik niya sa 35% para yung perang makukuha dyan, kung local farmers ang nagbibigay sa atin ng pagbaba ng ating pagbagal ng ating inflation, huwag na ituloy ang pag-cut ng ating taripa, Vic. Tama, Alex, kasi sa House Committee on Agriculture and Foods ay tinitignan na rin nila at nire-repaso yung Executive Order number 62 na ito yung kautusan na inilabas ng Malacanang na kung saan yung dating 35% na taripa sa imported na bigas ay ginawang 15%. Maliban dyan, Alex, pati yung rice tarification law ay gusto na rin nilang repasuhin dahil gusto nga ng Department of Agriculture na kung maaari, maibalik yung kapangyarihan ng National Food Authority na mayroon silang kapangyarihan para umangkat. Dahil sa pamagitan ng rice tarification law, inalis yung kapangyarihan yon ng NFA. Kaya ang tanging papel lamang ngayon ng NFA ay bibili ng bigas para imbakin, buffer stock natin for emergency use only. Ang nagdidikta ngayon ng supply ay yung mga traders dahil nga doon sa EO number 62 at saka ng rice tarification law na kung saan nawala ang kapangyarihan ng NFA sa control sa bigas, Alex. Okay, you're saying, Vic, na tutulong ang ating mga mambabatas para pakiusapan itong tariff board na maglabas na ng pasya para sabihin sa Pangulo na, Mr. President, tanggalin na natin itong pagbabawas ng taripa sa mga imported na mga bagay. Yan ang abangan natin, Alex, kasi naka-recess ang sesyon pero sa pagbabalik sa Junto, isa yan sa mga irerekomenda nila tatalakayin dahil kinakailangan bago magsara ang ika-19 na Kongreso ay magawa ng paraan. Dahil si Pangulong Marcos Jr. naman ang nagsabi ng kanyang target, ang kanyang isa sa kanyang mga pangunahing plataforma ay maisulong ang tinatawag na food security sa ating bansa. Ayun, pati mura ang bibilhin ng ating mga kababayan. Vic Sumintak, mata natin sa Department of Agriculture. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime.